ulan mga ka-journey. Lakas ng ulan oh. Oh. Oh, close the window. Ito na yung hinihintay ng mga mga ka-journey, yung mga magsasaka ito talagang hinihintay nila, yung malakas na ulan, dahil ito na yung pagkakataon nila na maaararo o matatraktor na nila yung marotor, kung tawagin nga nila dito, marorotor na nila yung mga malalaking lupain dyan na nakapalibot dito sa ating mga ka-journey, sa parting Bulacan at saka makakarating pa ng mga lugar dito sa parting Bulacan hanggang sa Nueva Ecija na po yan mga ka-journey. Ito yung pinakahihintay ng maraming mga magsasaka, kasi siyempre yung iba na yan ang pangunahing pinagkakakitaan, halimbawa yung mga walang sariling lupa, pagka magpapatraktor o magpaparotor na yung mga may-ari ng lupain, na malalaking lupain, magkakataon naman doon sa mga nagtatrabaho o nagmamaniho doon sa rotor mga ka-journey. Halimbawa lang yung mga anak ni Kuya Mando, yan, nagro-rotor yan sila pati si Kuya Mando. Kaya sabi nga nila sa akin noon na kapag katag-ulan na, hindi na raw nila kami, sila hindi na raw namin sila makikita talaga madalas dito, kahit daw gabi bumibirayaan sila o tinitira nila yung dyan, yung pagro-rotor, kasi yun nga naman yung pagkakataon na habang yung pagmasa yung siyempre yung lupa, napakalambot kasing i-rotor yun, mabilis araruhin. Kasi kung nakita nyo po ng mga nakaraan na ako'y naka-extra napakatigas ng lupa. So ngayon ito na, hinihintay nila, napakalakas ng ulan mga ka-journey, mga almost 10 minutes na. Oh, pag magtuloy-tuloy na ito na laging madalas ulan na dito, yan, tuwang-tuwa yung mga magsasaka, pati yung mga walang lupa, siyempre nagkakaroon sila ng tuloy-tuloy na hanap buhay mga ka-journey. So yun lang muna, at kami ngayon ay magte-church. Yun lang ngayon, sobrang lakas ng ulan mga ka-journey. So yun po, antabay lang tayo, antabayan natin itong ulan na to kung hanggang kailan, ilang oras kasi sabi nga nila, pag umulan lang ng mga almost 2 hours o 1 hour, malaking bagay na yon, kasi yung lupa lang malambot na, maganda na araruhin nila yon. Ayan, babalikan po namin kayo mga ka-journey. Mga ka-journey, may lumalabas dito tubig. So ayan may lumalabas dito tubig mga ka-journey, ang galing sa may tulo dito
siya dyan ng flashing mga ka-journey, doon sa taas. So ngayon alam ko na mga ka-journey, mapasok yung tubig. Lakas ng anggi oh. Doon siya manggagaling oh. Delikado pala yung junction box dyan. Pag nabasa sa tubig yan, kailangan mabalot pala yan. Kailangan mabalot yung junction box na yan oh. Mabalot ng hindi yero din siguro, balutin ng yero or either plastic na makapal. Pag ganitong ulan kasi delikado pag pinasok ng tubig po yan eh. Pati itong circuit breaker dito baka mabasa rin to. So yun po no, yan ang status natin dito. Lakas na ulan, sobra. Baha na. Dito naipon yung tubig dito mga ka-journey. Naipon yung tubig dito. Buti na lang nalinis na rin natin dito para makita natin yung sistema ng kuan. Ito yung tubig oh. Lumalangoy na dito mga ka-journey. Mahina pala yung ulan. Mahina pala itong ulan ha. Sumitindinsi talagang pupunuin talaga ito kapag halimbawa ano na ang tag-ulan na talaga. Kasi ito, mahina pa lang na ulan yan mga ka-journey, madami na kagad tubig oh. Yun palang ano, dito daw mapasok daw talaga ang tubig dito. Pero sandali lang naman daw nakupa ang tubig. Sandali lang naman daw nakupa. So dito makikita natin, lumulutang na yung mga damo eh. Sobrang hina pa lang ng ulan mga ka-journey, pero gago na. Sama rito eh. Tubig eh. Ayan, wala ng tubig oh. Nung wala ng ulan, nawala na rin yung tubig. Sandali lang din pala sa mawawala. Kasi yung lupa nga daw dito sabi nila ibolik. Ano tawag ibolik ang tawag nila dito. Ibig sabihin, yung lupa madali siyang sumipsip ng tubig. Nawawala agad o tinan mo. Kanina daming tubig yan. Ngayon ala na. Wala ng kapiraso. Wala na. Dito kanina lakas na eh. Agos dito doon wala pa kaunti na lang din eh. May natira kaunti kasi dyan nagkaroon kasi kami ng hukay dyan nga dahil dyan sa puso. Kaya may tubig na naiwan. So wala na kamo. Baha na mga ka-journey. Ayan si Kuya Mando. Paano mga ka-journey? Sandali lang pala mawawala yung tubig. Oo, ano lang dito, ang tubig dito saglit lang din. Kaya lang, wala nga deprosan kaya naipon. Walang deprosan. Yung dito kasi nagkaroon kasi ng hukay dyan. Dito sa pader mo, nakakupot yung tubig. Oo, naipon siya dahil may pader na. Dapat doon pupunta. Kanina malakas ang tubig. Ngayon wala ng tubig doon oh. Wala na. Wala ng tubig doon. Sandali lang pala siya mawawala. Sandali lang tubig dito. Wala na oo. Balik na ulit sa dati yan. Ayan oh. Hali. Kanina dyan, dami dyan. Oo, labas din yan. Dito pala siya lumalabas. Dito. Mababa yung katabi natin. Yung kanya puno. Puno, ayun nga oh. Yung kanya puno. Ayan na, Jorna. Ay, daming tubig dito. Oh, lubog. Lubog oh. Ayan oh, mga yan oh. Pero napabor sa kanyang pananim. Hindi rin pabor yan pag laging basa. Pag laging basa. Ayun. Matayan. Ayun lang. Ayun pala si Spirito. Mababa yung pwesto niya, dyan lahat ang bagsak. Oo. Dito pala ang mababa. Ay sa akin, ala ng tubig eh. Kanya doon, dami pa eh. Lubog eh. Sa atin, ano yan, saglit lang yan. Mataas pala yung atin dito. Oo. Ayan, di ba? Nagkaroon na tayo ng observation mga ka-journey. Kahit mapuno ito, oras lang yan, Oo. saglit lang. Oo. Ayos. Ay, nangamba ko kanina. Akala ko, delikado. Hindi naman pala. Hindi. Basta yung tuulan, wala na tubig. Kahit pa pinatong
Tapos ano pa nga, iba pa na yung naging ano nito, natambakan na ng mga bato. Hindi na siya pumuputik. Okay. Yung nalabahin ko mga Johnny, siniksik ko doon. Kaya baka akala ko eh. Magwasing po si Kuya Noy bukas. Magwawasing pa ako bukas. Ayan, magbihis mo na ako kuya. Oo, sige. Oo. So yan po mga ka-journey, wala ng ulan. Nahinto na yung ulan mga ka-journey, no? Tapos yun nga, batay dun sa plano, ito ang magiging kusina dapat daw sa labas. Pero sa naobserbahan ko kanina dyan mga ka-journey, napakalakas ng tubig. So kung dyan tayo maglagay ng kusina, okay lang. Pero magpapanibago tayo ng tambak. Magpapanibago tayo ng tambak dyan mga ka-journey kasi bumabaha eh. Nakita naman natin kanina kung gaano kalakas ang tubig dyan. Mahinang ulan pa lang yon. Hindi kamukha dito, itong pwestong ito, may tambak kasi ito. Kaya, so kahit paano safe kasi dalawang hollow block ang bali yung taas nito eh. Napaunan kasi ito ng dalawang hollow block. Medyo tumaas-taas ito ng bahagya. Ano po? Kung makikita natin dito natin makikita yun. Yung taas na ito. Ano? Yan o. Dalawang hollow block po yan. May binaon dyan. Yan. Isa, dalawa. Kaya yun ang taas niya. Diyos ko. Ngayon, kung dito tayo gagawa ng panibagong kusina, okay lang. Pero, magpapanibago kang tambak uli ng ganito. Isang magpapanibago kang tambak ulit mga ka-journey kung dyan gagawa ng kusina. Kasi ang purpose ni Kuya, ang ano ni Kuya Mando dyan, ang kanyang ano dyan, parang ano lang no, pahingahan dyan. Ika nga, pahingahan. Kung pag nainitan ka rito, pwede ka lumabas dyan. Pero kung dyan tayo maglalagay ng kusina, pwede. Pero magpapanibago tayong tambak na katulad nito. Kasi kung hindi, parang ganyan lang, pag umuulan, ay di lumulublob tayo sa tubig. Lublob tayo sa tubig. So yun yung ano, ang nakita ko lang no, sa naobserbahan ko kanina nung lumakas ang ulan mga ka-journey. Yun yung naobserbahan ko. Sarado natin ito may nagkakakwentuhan pa doon. So yun yung naobserbahan ko mga ka-journey. Kung maglalagay tayo ng panibago doon, kuan ba tayo nga doon sa suggestion ng ating nag-sponsor ano, si Tita ng Norway. Okay naman yun kung maglagay tayo doon, pero magpapanibago talaga tayong tambak. Kasi kung hindi, kanina wala pang isang oras ang ulan kanina mga ka-journey, almost 30 minutes siguro yung ulan kanina, mga ganon, mga kalahating oras. Malakas na kagad yung tubig dyan, tapos dumadaloy siya patungo doon, napupuno doon sa may likuran yung ginagawa kong saingan ng kahoy pag ako'y nagkakahoy doon. Doon ay imbak yung tubig, pero lumalabas din siya doon sa may kabila. Lumalabas din sa kabila, kaya ang bilis nga rin nawala ang tubig eh. So ibig lang sabihin, nagkakatubig talaga dyan pag umuulan. Kahit maiksing ulan pa lang, mahinang ulan pa lang, hindi pa yung talagang minsan, di ba may ulan na minsan nagdamag. Kaya pag nagdamag ang ulan, sobrang taas ang tubig dyan, sigurado yun. So kung dyan tayo magkukusina, magtatambak talaga tayo na di hamak na mas, siguro mas, o kahit ganito siguro kataas din, dalawang hollow block, ganun ang mangyayari. So ngayon, di ko pa alam kung paano ang siste, no, mga ka-journey. Pero itong loob kasi, itong loob ay idudubol wall po ito kasi. Idudubol wall ito. Idudubol wall ito. Sana bukas kung hindi na uulan at kung hindi naman busy si Kuya Mando ay siguro tatrabahuin ko na yan, no? Kahit ako lang, kaya ko naman yan bukas trabahuin. Dahan-dahan. Kasi kung sa pagbububong lang naman, doon pagbubong lang muna at saka yung
lagay ng poste kasi pupustehan yun doon kasi ang magiging haba niyan doon sa labas ay 6 yung hero, no po, 6. So medyo mahaba-haba na rin, kumbaga kung mula dyan 6 kasi ito ano to Gis ata to yung hero na to, Gis. Kung 6 mga dito hanggang yun sa kataas, hanggang dito 6 ito sa gitna na to. Yan. Ano na rin, malaki na rin kung kuan lang, pahingahan lang or either magiging kusina nga siya, okay na rin, mataas na rin. Mahaba-haba na, maluwang na nga, ika nga. Pero di pa natin alam na kung paano ang siste ni Kuya Mando. Kasi ang ano ni Kuya Mando dyan, magiging pahingahan lang daw. So ito pa rin yung magiging kusina kung sakasakali. Kasi ang plano dito kasi, ito ang gagawing magiging kwarto namin. Doon ang magiging kusina. Ito naman ang magiging kwarto ng mga bata. So magiging pahingahan lang talaga doon. So bahala na no kung paano ang kuan nito. Siguro kung mapanood to ni Tita, mapanood nyo tong vlog na ito. Yun ang ano suggest to ni Kuya Mando ay doon hindi obra kung magkagawa pa doon ng kusina, doon kagawin kasi magpapanibago tayo ng parang ganito ulit, maging ganito ulit, maglagay ng hollow block, magtatambak ulit ng panibago. Ang ano lang doon, ang purpose lang sana doon, ang magiging ano lang sana doon, maging pahingahan lang siya doon, no? Magiging pahingahan. Ewan ko kay Kuya Mando. Kasi yun lang ang ano ni Kuya Mando suggestion Tapos dito sa loob, double wall siya na hindi na yung cladding na hero. Kasi yung cladding daw po na hero ay masyadong mainit. Mainit daw po yun. Mas mainit pa yun siyempre sa plywood kung ikukumpara mo doon sa cladding na hero. Sobrang init po daw yun, sabi ni Kuya Mando. Kasi lalo pat ito hindi naman ganong kataas yung bubong, parang pugon daw to pagka yun ang gagamitin. Kasi yung init maiipon talaga dito yun. Yero mabilis daw makaipon ng init yan yung yero na yan. So maaring pahingahan lang yun doon. Tapos kung gagawa ng kwarto, siguro maaari yung doon na lang sa may likuran. Yun kasi yun yung plano na gagawaan ng maliit na kwarto lang doon, parang idudugtong doon sa may likod. Ayun, kung nakita nyo po yung ating nilinis doon, ayun ang magiging kwarto. Sabi ni Kuya Mando, doon daw dapat idudugtong na lang. Pero wala pa namang final talaga na desisyon to. Pinaplano pa kasi, pinag-aaralan pang mabuti kung paano ang siste. Pero kay Kuya Mando, doon ang plano na gagawing isa pang kwarto. Tapos yung sabi naman ni Ate Mengs kanina, narinig ko kanina sa kanya, ito nga daw ang magiging kwarto, doon sa likod ang magiging sala, dyan ang magiging kusina. Di sabi ko parang naguguluhan ako sa ano ba talaga. Siyempre ang pangunahin magpaplano talaga siyempre si Kuya Mando, no? Si Kuya Mando kay Kuya Mando naman doon nga ay dudugtong ang isa pang kwarto na maliit lang kasi sa mga bata lang naman o na depende sa mga bata kung ang mga bata ang gusto doon o di kaya kami. So ngayon kung pag nilagyan ng kwarto doon, natural may lagusan doon, so mag-a-adjust, sabi nga ano Kuya Mando, maaaring ma-a-adjust itong baka ma-a-adjust mababago yung salamin doon, maaaring mababaklas ang salamin doon. Kasi siyempre maglalagay doon ng pintuan magkaroon ng pintuan doon.
kumbaga yung salamin maaring doon na naman sa panibagong kumbaga babaklasin talaga yun siya. Ang problema doon, napakahirap baklasin yung salamin na yun kasi yun, pag inilagay mo automatic lock. Hindi ko lang alam kung kaya siyang i-disassemble, kumbaga i-disassemble siya, pabaklasin isa-isa yung salamin. Hindi ko lang alam kung pero tingin ko kaya naman siguro yung, kasi naka-screw lang yung kabilaan naka-screw. So parang tapos yung frame na yun siyempre bubunutin uli yun mga ka-Journey. Ang naisip ko naman total naman kasi yung dito sa gilid na to gagawaan naman ng bubong yan dyan, lalagyan din ng bubong dyan kasi yan ang magiging labahan. Siyempre dyan labahan kung malagyan siya dyan ng medyo kaunting harang para dyan na rin ang magiging paliguan sa mga paliguan. Tapos lalagyan siya ng drainage patungo doon sa kanal. So lalagyan siya ng PVC papunta doon para pag naligo ang tubig ay hindi naiipon dyan kasi pangit kasi nang naiipon lang dyan tubig pag naliligo laging basa. Pero okay lang naman kasi mabilis lang naman din siyang bumaba. Mabilis lang siyang bumaba talaga kasi ano bang tawag dito nila sa lupa ito? Bulik ba yung tawag nun? Sabi ni Kuya Mando kanina na may nabanggit si Kuya Mando. Na mabilis lang talaga, mabilis lang humupa ang tubig. Nasisip-sip ka agad ng lupa. Na ang bilis mag-penetrate pa ilalim. So okay lang kung ganyan lang din. Hindi na lalagyan ng, siyempre pag paliguan, siyempre kailangan kahit masimintuhan ng medium o kahit manipis lang okay lang, no? Pero para sa akin mas okay na rin siguro kahit hindi na kasi para hindi na iipon yung tubig yung para sa akin. Pero kailangan siya dyan lagyan ng kaunting harang-harang kaunting harang-harang dyan para pag naligo si mga bata o wala si Ate Mengs ay medyo kahit pa paano may privacy. Kasi doon na naiilang na silang pumunta doon sa may dulo kasi ang CR namin mga Journey nandun sa dulo. Kasi hindi na nga kami nagbutas pa ulit ng CR kasi yung CR na yun doon bago lang din naman yun. Bago nga ang iniduro doon ang ginamit Kaya lang yung siyempre yung palibot yung pagkaka dingding baga or pansamantala lang na yero. Tapos ibang parang tagpi-tagpi lang ng mga basta parang tagpi-tagpi lang muna basta may makukubiran lang. Okay naman doon naman kami nagsi-CR. Kumbaga doon kulang na lang yun doon sa ayos kasi nga yan ang CR nila dati nila ni Kuya Mando nung habang gumagawa dito, tapos dito yung kapatid niya. Kaya yun ang nagsisilbing CR noon. Kaya ngayon nagagamit pa rin naman siya hanggang ngayon. Kami nga ang gumagamit doon ngayon. Kaya lang hindi kumbaga kung sa presentable, hindi pa siya matatawag na presentable mga Journey kasi matagal na rin yang hindi na nila nagamit kasi buhat ng mayroon na sila dito sa loob. So medyo natingga na pero bago pa ang iniduro doon. Bago pa, kulang lang siya sa kumbaga maging presentable ba na gamitin. Kumbaga siyempre madingdingan ng maayos yun. Ngayon ang mga bata medyo lalo na paggabi ginano sila tinatamba na sila pumunta doon. Buti na lang mayroon kaming portalit dito pag ihi lang naman dito sa portalit. May portalit kasi kami nang binigay ni Tita Charmin sa amin. Nagagamit namin ngayon dito. Pero pag talagang dudumi ka, mauobliga ka talagang pumunta doon kung sakaling dudumi ka. Pero pag ihi lang, dito lang sa portalit kami. Kasi tinatapon na lang kinabukasan. Parang buti nga mayroon kaming portalit na ganito nagagamit talaga. Galing kay Tita Charmin. Nakita nga ni Tita, nabanggit ko na rin yun kay Tita Charmin sabi ko, Tita, napakalaking tulong pala itong portable portalit na binigay niyo po sa amin kasi medyo malayo nga ang CR, ang mga bata pag gabi natatakot pumunta na doon. So dito sa pero maliban lang pag yun nga nadudumi, doon talaga obligado. So yun po mga Journey, naubusan tayo ng power ng battery. So, yun po mga ka-Journey, hanggang dito na lang yung ating vlog. Salamat po ng napakarami. God bless po sa ating lahat mga ka-Journey. Thank you po sa walang sawang suporta, at sa lahat ng mga bagong pumasok sa ating YouTube channel. Thank you po sa inyong suporta mga ka-Journey.
no, sa araw-araw ng ating mga vlog, no, iba-ibang mga mukha ng ating mga vlogs, mga ka-journey. Basta tayo ang vlog natin ay madalas naman ay family vlog, ano po, mga ka-journey. Then minsan pag nasa labas tayo, syempre mayroon tayong mga explore, no, nag-explore din tayo, no. Pero sa ngayon kasi ay nakatutok muna tayo dito sa ating bahay, ano po. God bless po, mga ka-journey. Maraming salamat. Bye-bye.